Galing kami ni Samuel sa ibang bansa. Nagbakasyon kami na 10 araw. Kaya naman nang bumalik kami ng Pinas ay tambak na agad ang kanyang trabaho. Dumiretso siya sa opisina habang ako naman ay umuwi ng bahay. Nakapagkwentuhan ako kina ate at nanay. Nakipagharutan sa mga pamangkin at nagbilin sa mga staffs ko. Malakas pa din ang sales ng aking mga products. Kumikita din ang mga videos ko at ilang affiliate shop ko. Hindi din ako magtatagal dito sa bahay. Uuwi din ako agad dahil pauwi na din si Samuel maya-maya. Pipirma lang siya ng mga dokumento at a-attend ng 2 hours meeting. Kinuha ko ang diary ko at yung binder ko na naglalaman ng aking kahibangan nung bata pa ako. It's for our wedding. Pero bukas ko na ito di-discuss kay Samuel pagkatapos ng aking appointment sa aking OB. May nabuo na ba? Tanong ni ate bago ako umalis. Umiti lang ako. So, gusto mo nang magbuntis? Hindi ako nagsalita. Ngiti lang ang naging sagot ko. Nauna ako makarating sa bahay. Antok na antok ako kaya hindi ko na nagawa pang dumaan sa restaurant upang mag-take out. Nagsabi naman si Samuel na siya na ang bahala sa aming pagkain. Magpahinga na lang daw muna ako. Ang bigat ng pakaramdam ko. Ilang araw ko na itong nararamdaman. Gusto ko na lang talagang matulog. Pinipilit ko lang ang sarili ko na lumabas nitong huling 2 araw namin ni Samuel sa bakasyon dahil gusto kong sulitin ang aming pamamasyal. We had a great time there and we did a lot of sex. I mopped the living room before cleaning our bedroom. Nang matapos ako'y naligo ako dahil init na init ang aking pakaramdam. Pagbaba ko ay dumating na din si Samuel. Kung ako haggard at mukhang malamya, kabaliktaran naman siya. Fresh na fresh ang kanyang muka. Ang daya. Natulog kami pagkatapos namin kumain ng lunch at hapon na nang gumising kami. Hindi mo ko pagbibigyan? Pangulit niya habang nanonood kami ng movie. Tapos na kami mag-dinner at nag-night bath. Kanina pa niya ako kinukulit. Bukas na, Samuel. Nakasimangot siya pero niyaka pa din niya ako. Wala siyang karapatang magtampo. Ako lang ang may karapatan na magalit at magtampo sa amin dalawa. Not that I didn't like to make love with him. May check-up ako bukas kaya ayoko na mag-iwan ng ebidensya sa akin. You know, baka kasi i-ultrasound ako ng doktor bukas kaya wag na lang talaga muna ngayon. Nagising ulit ako kinaumagahan na mabigat ang pakaramdam ko. Kaso kailangan kong bumangon at maghanda para sa pag-alis. Nakagayak na si Samuel habang ako na may walang siglang nagbibihis. Are you okay, baby? Yeah. Malamya akong sagot. Lumapit tuloy siya sa akin upang i-check ang aking temperature. Kinapa din niya ang kanyang leeg at noo. Parang may sinat ka. Huwag ka na kaya muna umalis. Hindi na din ako papasok. Kapag hindi ka pumasok, wala tayong pera. Biro ko naman. Madami na akong ipon sa bangko. Kahit ilang anak pa, kaya kong sustentuhan. Baby na lang kulang. Nagkatinginan kami. Of course, whenever you're ready, baby. Niyakap niya ako at hinalikan. Sabay kami umalis ng bahay ni Samuel. Panay ang bilin niya sa akin na i-text siya from time to time. Nanlalata lang naman ako. That's all. Ilang araw na akong delay sa totoo lang. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon. Natatakot na excited. Huminga ako ng malalim bago lumabas ng sasakyan. May pasyente pa sa doktora sa loob kaya naupo muna ako sa waiting area. Nag-restroom din muna ako nang sinabi ng nurse na patapos na ang pasyente sa loob. Pag-upo ko sa toilet bowl, tila gumuho ang aking mundo nang makita ko ang pulang stain sa aking panty liner. I got my period. So sobrang lungkot ko umalis na ako ng clinic nang hindi nagpapa-check up. Ba't pa ako magpapa-check up? I really just thought that I'm pregnant dahil sobrang sama talaga ng pakaramdam ko lately. At hindi naman ako ganito dati kapag nagkakaroon ako. Ilang minuto ako sa loob ng aking sasakyan. Tulala sa kawalan. Nakailang buntong hininga at pinipilit ang labi na umangat ngunit hindi ko kayang labanan ang aking nararamdaman. It's okay, Kylie. It's okay. Pangungumbinsi ko sa aking sarili pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawang i-lift up ang aking mood. Nag-text si Samuel pero hindi ako nag-reply. Nang lunchtime, tumawag din siya pero hindi ko sinagot. Hanggang sa hapon ay hindi ko pa din siya sinasagot. Hindi pa ako umuwi. Nandito ako sa isang mall, nag-iikot-ikot, suot ang isang hoodie jacket para hindi makilala. Kaso may nakakilala pa din sa akin. Mike! Ngumiti ang lalaki sa akin. Kailan na nga ba kami huli nagkita? How are you? Inaya niya ako sa isang restaurant nang mapansin niya na may ilang mga taong dumadaan at tila kinikilala kami. Para sa akin wala namang mali siya lahat ng ito kaya kumain kami ng lunch together. Galing daw siya sa ibang bansa para mag-move on. Nakangiti na siya at nakikita ko naman na naka-move on na siya sa akin. I'm happy to see you.
Me too. Walang gaanong nagbago sa kanya. Gwapo pa din. Kulang 1 oras din kami nagkausap. Pagkatapos ay umuwi na ako. Nagulat ako na makita ko ang sasakyan niya sa labas. Nandito na siya agad? Hindi ko siya nakita sa living room at lalong wala din siya dito sa kwarto. Hindi ako bumaba upang hanapin siya. Masakit ang aking ulo kaya nahiga na lang ako. Paidlip na ako nang magbukas ang pintuan. Pumasok si Samuel sa kwarto na suot lang ang bathrobe. Basa pa ang kanyang buhok. Mukhang nag-swimming ito. "You're home." Sambit niya na may ngiti sa labi. Pumasok siya sa banyo at inabot siya ng kulang 1 oras doon. Pagkatapos magbihis ay tinabihan niya ako. Niyakap niya ako at sinimulan akong halik-halikan sa aking leeg. "Samuel, akala ko pwede na ngayon." Nalumanin niyang tanong. "Ay, may period ako." Okay, let's just make out, then." Sinimulan niya akong halikan at hindi ko naman siya magawang gantihan na gaya ng ginagawa ko. I felt so sad and down. Naramdaman niya iyon kaya tumigil siya. Niyakap niya ako at sinuklay ang buhok ko hanggang sa makaramdam ako ng antok. I don't feel okay and I feel that something's wrong with him too, but I didn't bother to ask. 8:00 na ng gabi nang magising ako. Samuel was not by my side. Bumangon ako at sumandalang sa headboard. Nakatulala at naiiyak. Hanggang sa pumasok si Samuel sa silid. May dalang iba't ibang paper bags. "Nag-order ako ng pagkain." Sabi niya. Masaya niya itong inilapag sa tabi ko. 4 na paper bags mula sa iba't ibang restaurant. I hope it can help lighten up your mood. Inabot ko ang kanyang Bukati na plus. Thanks, Samuel. I also ordered some dark chocolates. Maganda daw yun kapag may period. Wala akong masabi sa kaswitan ng lalaking ito. Do I deserve him? We cuddled after we finished the food. Inubos namin at walang itinira. Yung pagkain ang pinagbuntunan ko ng aking stress. "Ang lakas bang period mo?" "Samuel." Saway ko sa kanya. Hindi ako kumakain ng dinuguan pero I could try. Natawa ko at nahampas ko pa siya. "Ikaw talaga? 5 araw lang to. Maghintay ka, okay?" Ngumuso naman siya na parang bata. Dumalaw sa mommy kinaumagahan. Ipinakita niya sa akin mga guest list at may nakuha na kaming caterer at yung mga magda-decorate sa kasal. Yung gown ko ay ready-made pero mula pa din ito sa Croatia na isang sikat na fashion designer. Ginagawa na lang ang final touches ayon sa gusto ko. Didikitan kasi nila ito ng crystals. "Kumusta ang bakasyon niyo, Iha? Wala pa din ba?" Medyo maingat ang pagtatanong ni mommy. Marahan akong umiling at dahil doon malungkot na naman ako the whole day. Imbis na mag-iisip sana ako ng design ng wedding invitations and souvenirs, pero wala na ako sa mood. Ang bigat ng ulo ko pati na din ang aking dibdib. Kaya na makaalis ang mommy ni Samuel, umalis ako ng bahay. Nagpunta ako sa mall. Bumili ako ng ilang mga food supplements at tumingin na din ng mga magagandang bagay sa department store. Habang naglalakad ako ay nakabanggaan ko pa si Mike. "Hi." Bati niya at basta lang bumeso. Napataas naman ang aking kilay. "Sinusundan mo ba ako?" Pabiro kong tanong. "No, may binili ako kaya..." "Kidding. Sige, mauna na ako. Kumain na muna tayo. May treat." Ayokong kumain ngayon. May bagong open refreshment store sa dulo. You want to try it? Namalayan ko na lang ang sarili na nakasunod na sa kanya. And I'm glad dahil nagustuhan ko yung bagong open na store. Kahit paano, sumaya ng konta ang pakiramdam ko. Nandito lang kami sa gilid ni Mike. Hindi na naghanap ng mauupan hanggang sa may dumikit sa akin. "Samuel." Agad niya akong hinalikan sa labi. Napatikim naman si Mike at ngayon ay seryoso na ang kani-kanina lang ay maaliwalas na muka. Mike, si Samuel pala. Kilala mo na naman na siya, di ba?" "Her fiancé." Dugtong ni Samuel. Seryosong-seryoso ang kanyang tono at nakita ko pa ang pag-igting ng kanyang panga. Napatingin din ako kay Mike. Seryoso din ang mukha pero ilang sandali lang iyon. Umiti siya kahit nahalatang pilit lang. "Mauna na ako, Kayla." Tumango ako. "Gusto mo dito?" Tanong ko kay Samuel na seryoso pa din ang mukha habang nakatingin sa papalayong likod ni Mike. Hindi siya umimi kaya basta ko na lang siyang sunubuan. "May bibilhin ka pa ba?" Hinawakan niya ang aking card. "Wala na." "Gusto mo kumain?" Umiling ako. "Hindi ako gutom." "Okay." Naglakad na kami papuntang parking lot. Ang susi ng aking sasakyan ay binigay niya sa kanyang driver.
Habang nasa biyahe kami ay hindi siya nagsasalita kaya napapatingin ako sa kanya. Ayos ka lang? Umiling siya. Bakit? Umiling siya ulit. Hinawakan niya ang kamay ko saka pinisil. Pagdating namin sa bahay ay nag-hot bath na muna ako bago magpalit. Nag-order ako ng pagkain. Nagugutom ako. Sabi niya, hindi ka pa nag-lunch? Nakonsensya naman ako. Hindi naman kasi niya sinabi na hindi pa siya kumakain. Sinalunghan ko siya sa pagkain. Natakam kasi ako sa mga in-order niya. Mommy is asking me about the wedding. Hanggang ngayon ay wala pa kasing date. Baka last week na lang? What do you think? He sighed. Halatang hindi natuwa sa sagot ko. Napayuko tuloy ako at muli na namang nakaramdam ng lungkot. Hinintay ko siya na magsalita ngunit sa halip ay niyakap niya ako. I love you. Masuyo niyang bulong. Naluluha ko siyang niyakap pabalik. Isang linggo na akong gumigising na nasusuka, nahihilo at nangihina pero masaya. Kahit sobrang busy dahil ilang araw na lang magpapasko na ay masaya ako. Hindi ka pa ba napapagod? Natatawang sabi ni Samuel pagkatapos kong mahiga sa kanyang tabi. Hindi. Sabi ko naman. Katatapos lang namin mag-make love. Kahit pagod, sinisigurado ko na hindi kami nagmimintis kada gabi. Ikaw, napapagod ka na ba? No. Gustong-gusto ko nga na active ka. We both chuckled. Pinulot ko ang pares ng wedding ring sa gilid at pinagmasdan nito. Ang ganda, di ba? Pinagsalikop niya ang kamay namin. Yes, sobrang ganda. Kasing ganda ng babaeng pakakasalan ko. Sobrang excited na ako sa nalalapit na kasal namin. Yung gown ay malapit nang matapos. Sobrang bigat daw noon pero ayos lang. Carry ko iyon imarcha. Nakaka-inlove itong wedding rings and souvenirs natin. Sabi ko, bumangon ako at muling tinignan ang mga souvenirs na nagkalat sa gilid. Chinek ko muna kasi isa-isa para masiguro na walang na-damage. What? Natatawa namang tanong ko kay Samuel dahil nakasimangot na. Nothing. Doon kami sa bahay ng kanyang mga magulang ng December 24. December 25 naman ay sa bahay para makasama ko sina nanay at mga bata na din. Excited ka na ba sa kasal niyo? Nag-uusap sina ate at Samuel. Kami naman ng mga bata ay nagbubukas ng mga Christmas presents. Yes, akala ko hindi na ako ikakasal. Natatawa naman sagot ni Samuel. Well, kung hindi ka pa bumalik, malamang lilipasan ka na lang talaga ng panahon. Biro naman ni ate. After ng Pasko, naging busy na ulit kami ni Samuel. Hinabol namin ang aming prenup shoot para mapa-edit na. Sinama din namin yung ilang videos namin na nakuha noong nangibang bansa kami. Noong New Year, nagsama-sama ang pamilya namin. Parents ni Samuel at sina Lolo at Tito John. First New Year ito na may kasama kong boyfriend. Fiancé na pala ngayon. Happy New Year, baby. Naiyak pa kami ni Samuel. Nagiging emotional kami lately. Siguro epekto ito ng nalalapit naming pagpapakasal. Happy New Year, Samuel. I can't wait to be Mrs. Hernandez. I love you, Kyla Rodriguez, and soon to be Mrs. Hernandez. 1 week before the wedding, nagpunta ako sa OB-GYN ko. Nilapag ng doktor ang isang papel sa akin tapat. At ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang marinig ko ang sinabi niya. Half day lang si Samuel sa kanyang trabaho ngayon. Pagkaalis ng kanyang opisina, dumiretso siya sa isang flower shop upang bumili ng bulaklak para sa kanyang fiancé. Dumaan din siya sa bake shop na nagtitinda ng paboritong cake ni Kylie. Huling araw at huling gabi nilang magkasama ngayon ang kanyang fiancé. Dahil bukas ng gabi, ay doon ay matutulog sa bahay ng kanyang pamilya. Ito ang gusto ng kanyang mommy. Saktong pagdating niya ng bahay ay dumating din ang delivery ng in-order niyang regalo para kay Kylie. He scattered some petals on the floor. Inayos din ang mga pagkain bago tinext ang kanyang fiancé. Ang sabi ng dalaga kaninang umaga ay uuwi din ito agad. Ang sabi pa nito ay may sorpresa ito para sa kanya. Ano sorpresa kaya ito? It's already lunchtime pero wala pa ding Kylie na dumarating. Wala din itong text man lang sa kanya. Nagugutom na siya kaya naman naisipan niyang tawagan ito ngunit hindi nito sinasagot. He tried texting Kendra. Baka umuwi na pala doon ng fiancé niya. Nagpunta siya dito kanina, 3 hours ago. Nasaan na siya kung ganoon? Kumunot ang noon ni Samuel. She's not yet here, Kendra. Masyado ka naman kabado. Baka pa uwi na yun.
Subukan mong tawagan si Sunny, baka magkasama sila. Tinawagan niya si Sunny pero sinabi din nito na hindi niya nakausap at nakikita pa ang babae. May tampo nga din ito sa kanyang kaibigan dahil last week lang nitong nalaman na magpapakasal na pala siya kay Samuel. Hindi man lang siya sinabihan kaya dinibdib niya ito. Pagkababa ng tawag, napahilot ng sentido si Samuel. Sumakit ang kanyang ulo at ayaw man niyang i-entertain ang hindi magandang sumasagi sa kanyang isipan. Hindi niya mapigilan ang sarili na mag-alala. 2 hours passed. Wala pa din si Kylie. Paalis na sana siya upang hanapin ito na makatanggap siya ng tawag mula kay Kendra. Kendra? Kabado niya sagot. Pakaramdam niya ay may hindi magandang nangyari. May sulat si Kyla para sa'yo. Parang nablangko ang kanyang isipan kahit yun pa lang ang sinasabi ng kanyang hipag. What is it? Pupuntahan ka na lang namin ni nanay. Binabana ni Kendra ang tawag at hindi na hinintay ang kanyang sagot. Hindi naman siya mapakali. He felt nervous and restless. Palakad-lakad siya sa labas ng kanyang bahay. After 20 minutes, dumating si Kendra at nanay nito. Para siyang nawala ng lakas nang makita ang mga mata ng mga ito na namumula. Lumapit ang ginang sa kanya at niyakap siya. Napahagulhol na ito. Gulong-gulo si Samuel. Pakaramdam niya ay matutumba siya dahil nawalan siya ng lakas. What happened? Where's Kylie? Umiiyak na inabuhat ni Kendra ang isang papel na nakatiklop. May nakasulat dito na for Samuel. Para saan ang sulat na to? Huminga siya ng malalim. Is this a prank? Tumawa siya. Binibiro na naman siguro siya ng kanyang fiancé. Sana nga. Halos bulong na sambit ni Kendra. Binuklat na Samuel ang papel at binasa ang nakasulat doon. Samuel, I'm sorry, but I can't marry you. You are such a good man, and I don't deserve you. I'm sorry for everything. Naluha si Samuel ngunit pinilit niyang tatagan ang kanyang loob. Ayaw niyang maniwala na magagawa ni Kylie ito. Lumingalinga pa siya upang maghanap ng nakatagong camera pero wala siyang makita. Hanggang sa sumapit ang gabi, walang dumating na Kylie. Walang tawag o text mula sa kanya na nagsasabing prank lang ang lahat ng ito. Pinupunta niya sa kanyang bahay ang kanyang mga pinsan dahil gusto niya ng karamay. Pakaramdam niya ay mababaliw siya. Baka bukas uuwi din iyon. Sinusubukan ka lang. Sabi ng kanyang pinsan. Nakatulog siya bandang madaling araw na, ngunit nang magising siya, ay wala pa ding Kylie na dumating. No text and call for him. Hindi siya naniniwala na umatras ang dalaga ng ganoon na lang. Sinabi pa nito na may sorpresa ito sa kanya. Ito ba ang sorpresa nito para sa kanya? Nang malaman ng kanyang mommy ang nangyari, agad siya nag-send ng personal message sa lahat ng mga naimbitahan nila, kahit natutol sa Samuel. Anak, hindi magagawang magbiro ni Kylie ng ganito. Tanggapin mo na lang na, no mommy! Naawa siya sa kanyang anak ngunit anong magagawa niya kung si Kylie mismo ang umatras sa kasal. Kahit gusto niya magalit sa babae, pilit niya itong iniintindi. Hindi kaya na-pressure natin siya? Medyo kumalma na si Samuela. Naisip niya na maaring tama ang sinabi ng kanyang ina na na-pressure nila si Kylie. Nag-hire siya ng private investigator upang hanapin ito. Hindi niya matanggap ang ginawa ni Kylie sa kanya. Hindi man lang nito sinabi ang dahilan kung bakit ayaw siya nitong pakasalan. Ngunit naunahan siya ni na Lexter na mahanap ang babae. Huwag mo munang puntahan, Samuel. Baka gusto lang niyang makapag-isip muna. Hindi ko alam kung bakit dito ko naisipang dito magpunta sa isang magandang isla. Ngayong wala akong ibang ginawa kung hindi ang mag-iiyak at magkulong lang sa aking kwarto. Ilang araw nang masakit ang ulo ko dahil sa kakulangan ng tulog. Idagdag pa ang aking regla na hindi ko maintindihan. Wala akong gana kaya naman hinang-hina ako. Hindi ko gusto ang mga pagkain na dinadala sa akin. Bukas na dapat ang kasal namin pero hindi na ito matutuloy. Muli na naman akong napahagulhol. I'm sorry, Samuel. Sorry sa nagawa ko. Natigil ako sa pag-iyak nang marinig ko ang katok. Nandito na siguro yung staff na pinakusuyuan ko ng hilaw na mangga at bagoong. Mike, ano ginagawa mo dito? Hindi ako makapaniwala na nandito siya ngayon. Nung isang araw pa kitang nakita dito. Oh, are you okay? Napatitig ito sa aking muka. You're crying? Umiling ako. Magpapahinga na ako, Mike. Akmang isasara ko na ang pintuan nang pigilan niya ako.
Basta na lang itong pumasok. Why are you here? And why are you crying? Did someone hurt you? Sunod-sunod niyang tanong. Nagbakasyon lang ako. Nanonood kasi ako ng K-drama kaya naiiyak ako. Pagdadahilan ko naman. Naupo siya sa sofa at mukhang walang planong umalis agad. Gusto ko pa man din mapag-isa. Naupo ako sa gilid ng kama. Hindi ako lumapit sa lalaki kaya ito na mismo lumapit sa akin. Naupo siya sa tabi ko. Nakatitig din ito sa mukha ko kaya umiwas ako. Ngunit sadyang makulit ito dahil inayos pa niya ang buhok ko na sabog-sabog. Sabay kaming napatingin ni Mike sa pintuan na bumukas iyon. Nalaki ang aking mga mata sa gulat nang makita ko si Samuel. Mula sa gulat na ekspresyon ay agad itong naging seryoso. Matalim at punong-puno ng hinanakit ang mga mata niya na tumingin sa akin. So, this is the reason why you dumped me 1 week before our wedding? Samuel, utal kong tawag sa kanya. Tumayo ako upang lapitan sana siya ngunit mabilis itong umalis. Nakaalis na agad si Samuel. Hindi ko na siya nahabol pa. Ang akala niya ipinalit ko siya kay Mike. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako umatras sa kasal. Please, Mike. Iwan mo na muna ako. Pakiusap ko sa lalaki. Bumantong hininga ito at umalis. Napayukyuk naman ako at mas lalo pang naiyak. Nasasaktan ako dahil hindi natuloy ang kasal namin ni Samuel. Nasasaktan ako dahil hindi ako ang babae na makakasama niya habang buhay at nasasaktan ako ngayon dahil nadagdagan ko pa ang sakit na nararamdaman niya dahil akala niya ipinagpalit ko siya kay Mike. Nahiga ako nang manakit na naman ang aking tiyan. Maghapon ako nag-isip ng aking gagawin. Hindi ako makatulog at hindi rin makakain. All I did was cry. Isang buwan dapat ako mag-stay dito sa resort pero hindi ko natatapusin. Kailangan ko nang bumalik ng Manila. Pagdating ko sa bahay, inadatnan ko sina ate at nanay sa sala. Kylie! Niyakap ako ni ate. Samantalang si nanay naman ay basta nalang umalis. Bakit ka ba umalis? Ayaw mo ba kay Samuel? Sana kinausap mo na lang siya na maayos kaysa basta ka nalang umalis. Wala akong maisagot kay ate. Hanggang ngayon ay gulong-gulo pa din ang aking isip. Hindi ko alam kung pupuntahan ko ba si Samuel at kung pupuntahan ko, anong aking sasabihin. Umakit ako ng aking silid. Hindi ko na muna kinausap si nanay dahil nagtatampo daw ito, sabi ni ate. Hayaan ko na lang daw muna siya. Pinilit kong matulog upang kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam. Nang magising ako'y hapon na. Naalala ko na naman ang sinabi ng aking OB-GYN. Mahihirapan ako magbuntis. Binigyan niya ako ng mga gamot, vitamins at supplements na makatutulong sa aking fertility. Kaya naman pinili ko na makipag-live-in muna kay Samuel. Gusto ko magbuntis muna bago ako makasal sa kanya. Kaya naman after 1 month ng aming pagsasama, sobrang saya ko talaga na makaramdam ako ng ilang sintomas ng gaya sa buntis. Kaso dinatnan ako. At pagkatapos nga na 1 buwan mahigit, hindi na naman ako dinatnan. Kaso na nagpa-check up ako, ganoon na lang ang panlulumo ko nang sabihin ng OB-GYN na hindi ako buntis. At hindi din ako mabubuntis. Sa madaling salita, baog ako. Wala akong silbi. My in-laws wanted a grandchild. Ganoon din si Samuel. Gustong-gusto niya ng anak. Gusto ko ding magkaanak sa kanya pero hindi na yun matutupad. Pumasok si ate sa loob ng aking silid. Ano ba ang problema? Mahinahon niyang tanong. Sabihin mo kay ate kung anong problema mo. Kaso hindi ko kayang sabihin. Pinuntahan din ako ni nanay nang makaalis na si ate. May dala siyang isang tray ng pagkain. Ba't ka ba iyak ng iyak? Imposible namang may babae si Samuel o nabuntisan para umatras ka sa kasal. At yun, nag-iiyak dito. Niyakap niya ako kaya napaiyak pa akong lalo. May nagawa ka bang kasalanan? Buntis ka ba pero hindi si Samuel ang ama? Nay! Tumawa siya. Alam ko naman na hindi mo magagawa iyon. Masyado ka nang naglilihim kay nanay. Hindi pa po ako handang sabihin. Kung hindi ka pa handang sabihin sa akin, ayos lang maintindihan ko. Pero paano si Samuel? Sana'y sabihin mo sa kanya ang dahilan. Kausapin mo siya. Inisip ko ng ilang ulit ang sinabi ni nanay. Siguro nga kailangan ko makausap si Samuel. Kinabukasan nagpunta ako sa kanyang opisina upang makausap siya. Nagsuot ako ng sunglasses upang matakpan ang mga mata ko na hanggang ngayon ay namumugto. Nagpahid din ako ng lipstick upang matakpan ang maputla kong mga labi. Tipid kong initian ng kanyang secretary. Nasa loob ang boss mo? Opo, ma'am. Pinundot niya intercom. Sir, nandito po si Miss Kyla.
Tell her I'm busy. Ito ang sagot ni Samuel. Maghihintay ako. Sagot ko naman. Umupo na ako sa couch na nasa gilid. May kausap po si Sir sa loob. Paliwanag ng secretary. It's okay. I'll wait. Sabi ko naman. Umayos ako ng upo dahil namamanhid naman ang balakang ko. Isang oras ako naghintay hanggang sa magbukas ang pintuan ng opisina ni Samuel at lumabas ang kanyang ka-meeting. Nagkatinginan kami ng secretary. Akbang tatayo na ako nang tumunog ang intercom. May meeting ako through Zoom. Bawal ako istorbohin. Alanganing tumingin sa akin ng secretary pero tipid ng ngiti lang ang sinukli ko sa kanya. Businessmen are really busy. Maghihintay ako. After 30 minutes, may dumating na isang sexy na babae. Good morning, engineer. Bati ng secretary sa babae. Ngumiti ito at tumango. Kumatok ang babae sa pintuan ni Samuel at agad naman itong pinagbuksan ng lalaki. Pinapasok niya ito. Akala ko ba may meeting siya? Isang oras na lumipas pero hindi pa din lumalabas ang babae. Naiinip na ako at sumasakit na din ang katawan ko. Galit na galit siguro si Samuel sa akin kaya niya ginagawa ito. He wants me to wait instead of sending me away. Nagugutom na ako at nangihina. Hindi ko na kaya maghintay dahil masakit na din ang binti at likod ko. Tumayo na ako. Uuwi na lang ako. Babalik na lang ako bukas. Nagpaalam ako sa secretary at umalis na ng opisina. Mabuti na lang at may kasama akong driver. Nahihilo na talaga ako sa gutom. Hindi na aabot ang gutom ko sa bahay kaya nag-take out na muna ako sa nadaanan namin na fast food chain. Nakausap ko na si Samuel? Tanong ni nanay pagdating ko ng bahay. Nakaabang siya pagdating ko. Hindi po, nay. Busy po siya eh. Kumunot ang noon ni nanay pero kalaunan ay tumango siya. Ang putla ng balat mo. Ayos ka lang? Opo, nay. Ayos lang po ako. Pagod lang po siguro ito at puyat. Saka may ragla din po kasi ako. Magpahinga ka na muna. Mabigat ang aking katawan nang magising ako ng alas 9 ng gabi. Masakit din ang aking tiyan at pakiramdam ko umiikot ang buong paligid. Nagtungo ako ng banyo upang umihi. Napansin ko na wala na naman ako regla. Sana hindi na lang ako reglahin. Ano silbi pa na nagkakaroon ako kung wala din naman ako silbi? Kung wala din namang silbi ang matres ko. Napakapit ako sa sink pagtayo ko. Parang babalagtad din ang aking sikmura. Ano nangyayari sa akin? Nagsuka ako kaya mas lalo pang sumama ang aking pakiramdam. Umalik ako sa higaan at tumawag na lang sa telepono sa kusina upang magpahatid ng pagkain sa mga maid. Soup at mainit na gatas lang muna ang kakainin ko. Sakaling gumaan ang pakiramdam ng aking tiyan. Nang magkalaman ng aking tiyan ay gumaan ang pakiramdam ko. Nahiga ako at muling napatulala nang sumagi sa isip ko ang aking kalagayan. Wala bang masasakit pa sa dinaranas ko ngayon? Ba't naman ako pa? Napatingin ako sa gilid ng aking silid. Nakatambak doon ang mga gifts galing sa mga fans at supporters. Plano ko mag-stop na sa pagtanggap ng shows kapag nagbuntis ako. Pero hindi ako buntis at kailan may hindi magbubuntis. Pagkatapos kong makausap si Samuel, siguro'y magpapakalayo-layo na lang muna ako para makapag-move on. Tiyak na sa sunod na mga araw ay makikipag-date na si Samuel at mag-aasawa. Parang ang sakit nun. Hindi ko kakayanin. Tanghali na nang magising ako ulit. Tinatamad akong bumangon ngunit kailangan kong puntahan ulit si Samuel. Sana'y harapin na niya ako. Alam kong iniiwasan niya ako pero kailangan ko siyang makausap. Magpapaliwanag lang ako. Sasabihin ko na hindi ko siya ipinagpalit kaya ako umatras sa kasal. Pagkatapos nun ay aalis na ako. Ngunit pagdating ko sa kanyang opisina, hindi na naman ako agad pinapasok dahil may ka-meeting daw ito sa Zoom. Ilang oras kaya yun? Tanong ko sa secretary. Hindi ko po alam, ma'am eh. Matyaga ako naghintay. Haharapin ko ang kanyang galit dahil hindi ganoon kasimple ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Mag-iisang oras na ako naghihintay dito. Nananakit na naman ang likod at balakang ko. Good morning, engineer. Nandito na naman ang babae. Diretso itong pumasok sa opisina ni Samuel. Kanina pa ako dito ah. Nakaramdam ako ng inis pero pinakalma ko ang sarili. Sino yun? Tanong ko sa secretary. I know that she's an engineer pero gusto ko malaman kung sino siya sa buhay ni Samuel. Ang alam ko po ma'am, classmate po siya ni sir nung high school. Siya na bang ipapalit niya sa akin? Parang ang bilis naman yata. Parang sinipa ang aking dibdib sa kaisipang iyon. Napayo ko ako at pasimpleng pinunasan ang aking luha. Ma'am, ngumiti ako sa secretary. Aalis na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Pupuntahan ko na lang si Sunny. Kailangan ko na makakausap.
Kailangan ko ng distraction. Kaso biglang dumating ang mommy ni Samuel. Ang malapad ng ngiti niya sa labi unti-unting nabura nang makita niya ako. Nagbaba naman ako ng tingin sa sobrang hiya. Aalis ka na? Nagangat ako ng mukha nang magsalita siya. Ako ba ang tinatanong niya? Nakatingin siya sa akin. Opo, ma'am. Nakausap mo na ba si Samuel? Umiling ako. May kausap po siya sa loob. Sige po, ma'am. Hindi ko siya matingnan sa mga mata. Lalagpasan ko na sana siya nang pigilan niya ako. Kamuntik pa akong mapatalon sa gulat. Pumasok tayo sa loob. Pinihit niya ang doorknob. May kamitin pa ako! Galit na sigaw ni Samuel mula sa loob. Nagulat ako sa ginawa niyang iyon. Pasensyoso siyang tao at hindi basta-basta nagagalit. Ba't mo sinisigawan ng mommy mo? Tanong ng kanyang ina. Sorry, Mom. You thought what? Nakaupo sa sofa si Samuel katabi niya ang babae. Hindi ko na tinignan pa kung ano pa ang mga postura nila dahil baka masaktan pa akong lalo. What are you doing here? Alam kong para sa akin ang tanong niyang iyon. I just want to explain? Nanunuya niyang tanong. Ano pa ba dapat mong i-explain? Engineer, pwede mo ba kaming iwan muna? Pakiusap ng ginang sa babae. Okay po. Naupo ang ginang sa tabi ni Samuel. Nanatili naman ako nakatayo habang nakayuko. Ba't ka balik na balik dito? Hindi ba nagsaselos yung wala kaming relasyon ni Mike? Tingin mo maniniwala ako? Hindi kita pipilitin maniwala pero yun ang totoo. Nakakainsulto ang ngiti sa labi ni Samuel kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Ba't ka umatras sa kasal? Kung hindi kayo nagkabalikan ng ex mo, Iha. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila. Umiling ako. Samuel deserve better po. Umalatak si Samuel. And you deserve someone else? Is that it? Umiling ako. Minahal mo man lang ba ako, Kylie? Kinagat ko ang aking labi. Tinatanong kita, minahal mo man lang ba ako? Kita ko ang pagkuyom ng kanyang kamao nang hindi ako sumagot. Nagpunta ka pa dito kung hindi ka din naman makakausap na maayos. I came here to ask for your forgiveness, Samuel. So that you can move forward? No, I will not forgive you. You may leave, Miss Rodriguez. Samuel, tapos na usapan natin. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Tinapos mo na lahat sa atin. Lalabas na muna ako. Mag-usap kayo na maayos. Samuel, don't do something stupid. Bili ng kanyang ina. Paglabas ng ginang ay nabalot ng katahimikan ang buong silid.